Sige bro, start tayo. Ikaw mag-opening prayer. Okay po, Doc. In the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Come, Holy Spirit, fill the heart of your faithful, and kindle in them the fire of your love. Send forth your Spirit in this shall be created, and you shall renew the face of the earth. O God, who by the light of the Holy Spirit did instruct the heart of the faithful, grant that by the same Holy Spirit we may be truly wise and ever enjoy His consolation. Through Christ our Lord. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Okay. So, nandito si Sis Tina. Good evening. Sis Marivic. Brother Naben. Good evening sa inyo. Okay. So, share screen ko. Makita na ba ang ano? Makita na ba ang tawag dito? Yes, Doc. PowerPoint. Kita po. Dahan-dahan ko na kayong ipang-mute para walang ano. Sige. Good evening, brothers and sisters. Welcome sa ating weekly lecture, Faith Seeking Understanding. No? Ang ating i-take up this evening is about, wait lang. Yun. The importance of liturgical seasons. Tamang-tama kasi ngayon pumapasok na tayo sa Advent, no? Okay. Para itong, pasensya na, maraming information, ika-cramp natin sa small time, no? Para itong crash course sa mga liturgical seasons, sa liturgical calendar. Okay. So, bakit ba tayo merong liturgical season? No? So, kagaya ng ng ating panahon, no? Ang ating buong taon, yung meron tayong mga iba-ibang mga panahon, di ba? Winter, summer, ganon. Dahil yan sa ating pag-ikot sa sun, sa araw. Ha? The earth revolves around the sun. Ang simbahan natin, mga kapatid, ang tinatag ni Kristo, ang kanyang katawan. No? Ang katawan niya, the body of Christ, ang tinatag niya yun ang simbahan. It revolves around the Son of God, Jesus Christ. Umiikot ang mundo ng simbahan natin kay Jesucristo. Ha? Kaya ganon. For example, seasons of the year, dahil sa posisyon ng ating mundo sa araw, meron tayong summer, autumn, winter, spring. Usually sa Amerika, sa atin, summer lang tayo at saka rainy season. No? Pero usually, ang kumpletong seasons ay summer, autumn, winter, spring. 4. No? Ang liturgical season, mga kapatid, ang buong taon ay na-divide din sa 4. No? Advent, Christmas, Lent, Easter. Tandaan natin yan, mga kapatid. No? Simple lang i-memorize. Advent, Christmas, Lent, at saka Easter. Okay? Ang gamit ng mundo ay Gregorian calendar. Yung ating, pero sa simbahan, may ginagamit tayong calendar, iba. Tinatawag natin liturgical calendar. So, maganda kung maging tayo nito, familiar. Nagsisimula ang taon ng Gregorian calendar January 1. Ngunit, ang liturgical calendar natin, ang taon ng simbahan, nagsisimula hindi January 1, during the Advent. Usually, nasa mga 4 Sundays before Christmas. No? Magbibilang ka, 4 na
linggo before Christmas, yan ang Advent, no? So sa atin nangyari ngayon ang Advent December 3, no? December 3 siya nag-fall. So 4 na linggo before Christmas Day. So diyan nagsisimula ang New Year. New Year to ngayon ng simbahan. So ito yung itsura ng ating liturgical calendar cycle. Balik-balik yan, no? So, yung kita nyo yung December, mayroong Advent. Yan. Diyan nagsisimula ang ating liturgical year. So, cycle, nagbabago. So, kaya nga tinatawag ang Advent na new beginning. No? The new beginning. So, makakapag-restart tayo. No? To clean the slate. No? And then, kita nyo yung green. Yan ang green ay ordinary time. I-explain natin mamaya anong meaning ng ordinary. Mas maraming ordinary time, no? Mga kapatid, napansin nyo. No? Dalawang ordinary time. In between siya, hindi siya kasama sa 4 na season. Yung Advent, Lent, no? Easter, no? At Christmas. Hindi siya kasama. So, pag hindi kasama doon, ang sa labas ng 4 na yon, automatic, ordinary time. Yun. Isa-isahin natin mamaya. So, bakit importante ang liturgical calendar? Kasi, ang Bible lang sasabi, there is a season for everything. No? There is a season for everything, mga kapatid. A season to fast, a season to mourn, a season to celebrate. Kaya dinadala tayo ng simbahan, mga kapatid. It is a journey. Sabay-sabay tayo. Hindi tayo naglalakbay mag-isa. Sabay-sabay tayo, buong katawan ni Kristo. Kung kagaya sa kasabihan sa Bohol, walang idya-idya, no? Aho-aho. Hindi to idya-idya, no? Kaya nga tinuturuan tayo ni Lord, our Father, hindi my Father na prayer. Kasi buong katawan ni Kristo, moving as a unit. Christianity, mga kapatid, is not just lived, but it is celebrated. Kasi ang ating pananampalataya is not just about doctrine. No? It is living the life with celebrations. No? So, kabilang dito sa ating cycle of celebrations, no, ay ang mga pag-celebrate ng kapistahan ng mga saints, divine mysteries, no? So, etong mga buhay ng mga best friend ni Lord, ni God, mga saints, pinaparangalan natin. We honor it with the appointed festivals. No? And also, para hindi natin makalimutan itong mga importanteng yugto sa ating kaligtasan, gaya ng ginagawa ng mga Hudyo, meron silang Passover, meron silang Yom Kippur. Every year sineselebrate para hindi makalimutan at ating parating may sabuhay. No? Hindi natin makalimutan ang ginawa ng Diyos sa atin. Yan, kaya natin sineselebrate. Tayo nga, di ba? Nagsiselebrate ng mansari, anniversary, birthday, di ba? Ang Diyos pa kaya. So, huwag nating kalimutan, mga kapatid, na ang ating unang obligasyon sa buhay is to worship God. According to the Catechism, the Catholic Church, no? We are here in this earth, ginawa tayo ni Lord para sa langit, no? So, ginawa tayo para sa langit. May nagtatanong, bakit pa ba ako ginawa? Ang hirap-hirap, baka maimpyerno pa ako. Sana hindi na ako ginawa kasi delikado, baka maimpyerno ako habang buhay. Walang hanggan ako magdurusa. Huwag nating kalimutan, hindi tayo ginawa para sa impyerno, ginawa tayo para sa langit. Yun, para sa langit.
Pero para tayo makapiling natin si Lord sa langit, piliin natin siya. So we must know, we must love, and serve God in this world. So in short, we are here to worship God. No? So ang ating training para sa langit ay nagsisimula dito sa lupa. So yung buhay natin dito sa lupa, huwag natin kalimutan, it is a training ground for heaven. It is not to live life to the fullest, meaning enjoy life to the fullest. No. Work hard, suffer now, enjoy later. No? Hindi yung enjoy now, suffer later. So, ating hintayin ang ating reward in the next life. No? Right now, we have to carry our cross. We have to deny ourselves. Yun ang mantra sa atin ni Jesus. Deny yourselves, carry your cross. Now, liturgical season, liturgical calendar. Ano ibig sabihin ng liturgy? Ang liturgy, the root word is public works sa Roman definition, Latin. Pero it is the work of God, no, sa ating duty in our worship to God. So we owe God, no, worship due to Him. So ang liturgy, siya ay the work of divine worship na ino-offer ng simbahan para sa Diyos. So kasapi tayo ng simbahan, no? Buong simbahan sabay-sabay nagsisimba, nagluluwalhati sa Diyos. Ang greatest worship na maibigay natin na wala nang dadaig pa is the sacrifice of the Mass. The Holy Sacrifice. Bakit? Kasi ang sacrifice, yung ino-offer, pinapatay, tutulo ang dugo. Yun. Yan ang ating sweet incense offering to God. Ang kanyang anak mismo, ang kordero ng Diyos. So wala nang dadaig pa dyan. Ang next is the divine office. Yung worship na ino-offer natin kada oras. Yung tinatawag na liturgy of the hours. Yung lahat ng mga pare at religious required to pray the liturgy of the hours or the divine office. Tayo, mga lay, we are highly encouraged, but we are not required under the pain of sin. Sila, under the pain of sin, they are required. The religious, the clergy and the religious. Now, ang liturgical calendar, mga kapatid, ang importansya nito kasi in-establish ito sa buong mundo. No? Go to all to the ends of the world. So in-establish at sabay-sabay tayong magsisimba sa Diyos. Sabay-sabay tayong magsisimba sa Diyos. Kaya napaka-epektibo pag ang buong simbahan, ang buong katawan nagkakaisa sa puso at diwa na nagsisimba sa Diyos. Mas matatag ang pagsisimba pag sabay-sabay at hindi pa isa-isa. Worship God in unison as one body of Christ. Kaya magtatanong ka, ay nako, ano na naman? Kwaresma na naman. Sabay-sabay tayo magpenitensya. Yun ang kalugod-lugod sa puso ng Diyos na tayo ay sabay-sabay sa puso't diwa nagdiriwang, nagpipinitensya, nagdarasal. Kasi niisip na iba, araw-araw naman ako nagpipinitensya o kada linggo naman ako nagpipinitensya. Ano bang kaibahan? Ang kaibahan nito dahil buong puwersa ng simbahan. Ito ay kalugod-lugod sa mata ng Diyos.
pag lahat ng kanyang mga anak nagkakaisa, hindi individualistic. At ang kagandahan din nito, yung oras ng langit at oras ng lupa ay nagkakatugma sa liturgical season. What you bind in earth will be bound in heaven. So, yung parang orasan natin, nagkakaisa, nag-unite, no? In heaven and on earth. So, nagse-celebrate tayo ng Lent, ng Easter, ng kapistahan, kasabayan sa langit. Yun ang kagandahan. So, as we celebrate a feast here on earth, for example, pistahan ni St. Padre Pio, sigurado ka na nagse-celebrate din ang mga anghel sa langit. Mas maganda pa ang celebration nila doon. Kaya yung kapistahan, nagsasaya tayo. Dahil, wini-welcome natin ang isang alagad ng Diyos. Example. No? Yung liturgical calendar, so, dati nung bago pa akong naging seryoso sa, wala akong alam, no? Simba lang. Tapos, dahan-dahan, hinay-hinay, nalalaman ko yung katikise, naging seryoso. Nung naintindihan ko na, tapos, di ba, process kasi yan, yung conversion natin, yung pagmamature natin sa church. Dati, simba lang, Katoliko lang, wala akong devotion kay Mama Mary, wala akong devotion sa mga saints, yung pala, lahat ng yan, mga nakakatulong. At medyo sa huli na part ko na naintindihan na rin ang mga liturgical season. Dati sabi ko, ano ba yan? No? Hindi ba tayo pwede mag-pray lang? Hindi ba tayo pwedeng lang dyan? Magbasa ng Bible o mag-pray in my old way? Doon ko na-realize na kung ano pala ka-importante na magkasabay tayo. Kasi the wisdom of the church ay pinaka-epektibo na i-guide tayo kung anong pinaka-akma sa panahon at para tayo ay magiging mas lalalim, mas epektibo na tutubo sa ating pananampalataya. Na? So, hindi lang siya para simbahan, para din sa ating mga individual prayers. Private at public prayers. So, ang kagandahan, kung ang iyong buhay ay i-pattern mo liturgically, basing on the liturgical season, ay mas lalo mong matatagpuan ang meaning ng iyong buhay. Mas in harmony, no? Balanse at akma, no? So yun, where 2 or 3 gathered together in my name, there I am in the middle of them. Kung sa Binisaya pa, kusgan ang hiniusang pag-ampo. Gamhanan kaayo ang hiniusang pag-ampo. So, where 2 or 3, how much more millions gathered in my name, I am there in their midst. Kaya yung mga rosary crusades, prayer vigils, napaka-effective dahil marami. Lalo na ang buong simbahan. So, kung gusto mo na you will properly worship God today, tatanungin mo sa sarili mo, ngayong araw, paano ko kaya siya mas pinakamagandang ma-worship? No? Nakasabay ang buong puso't isipan ng simbahan. Paano? Punta ka sa liturgical calendar. So, masasagot ang mga katanungan mo, what mystery of the Christian faith is heaven and earth celebrating today? O, di ba? Bakit naman yung out of place ka? Nagse-celebrate ka ng iba, yung heaven and earth, nagse-celebrate pala ng ganito. Kung pasok ka, hindi ka out of place, di ba? What event in salvation history are we living? Kasi kung ikaw ay susunod sa kung ano ang
leading ng simbahan mas effective. Hindi ka counterintuitive. No? Sino ba ang santo na pinupugay natin ngayong araw? No? Ano ba ang scripture reading na pag ninilayan natin ngayong araw? No? Ano ba mga prayer na nire-recite ng simbahan ngayong araw? Di ba? So lahat yan, makikita mo sa liturgical calendar. Kada araw, kada season is something different. Yan ang kagandahan ng ating simbahan, mga kapatid. Para tayo naglalakbay. Tapos, pagdating naman, ikot na naman, balik na naman. No? Nakakapagod lang yan kung wala kang pagmamahal kay Kristo. Kung ang puso mo ay andun sa material na bagay, sa mga iskierda mo, sa mga trip abroad mo, sa mga ganito, sagabal. Sagabal ang liturgical calendar. Kasi, ay nako, Kwaresma na naman. Kailan ba ito matatapos? No? Advent na naman. Ano? Pero kung ang buhay mo ay umiikot kay Kristo, ito ay enjoyable moment. Pero ang buhay mo umiikot sa iyo, umiikot sa kasiyahan mo, ano talaga, no? Bad trip. Now, so it teaches us how to love God and live a good life. It helps us para i-structure ang buhay natin na nakakabigay ng kasayahan sa kay Lord. At living our lives in a liturgical way gives peace to our souls. Nagbibigay ng harmony. Harmony, hindi in conflict. Walang, para siyang may direksyon ang buhay mo. Pag excited ka, ano bukas, ano naman ang celebrate, may direksyon ang buhay mo, hindi complicated, hindi confusing. We are living our spiritual body. Body na nga, spiritual pa. Kasi yung body natin ay spiritual. We are living in harmony with Christ. So pag ang buhay mo ay pinapattern mo sa liturgical calendar, liturgical season, hindi ka madaling madistract sa mga non-essential, sa mga bagay na hindi naman makakapagbibigay sa iyo ng lasting happiness. Hindi naman makakabigay sa iyo ng lasting satisfaction. Which is, hinahabol mo yung mga bagay na yon, which leaves you empty. Yeah? So, simulan natin na mamuhay na ang ating buhay ay umiikot sa kay Kristo, Son of God. And it will bring meaning and purpose to our lives. Yung iba, hanggang ngayon nagpupunta sa mga guru, mga the wise men, pupunta sa ibang mga lugar para mahanap nila ang meaning, ang purpose ng kanilang buhay. What is the meaning of my life? So, ang iba, aabot ng mga 60 years old, dun pa nila malaman na, I am meant to do this, do that, and then, kung ano-ano pa. Mga kapatid, hindi misteryo kung ano ang purpose ng buhay natin. Kung ang tanda-tanda mo na, hindi mo pa alam ang meaning ng buhay mo, ang dali-dali lang, saan mo matatagpuan? Sa catechism. The meaning of our life is just one sentence. To know God, to love God, to serve God, that is yours, the meaning of your life. Kaya nga ang mga iba nagpapatiwakal, depressed, kasi ang meaning ng buhay nila kung ano-anong mga galing sa mga movies, media, kung ano-anong sinasabi ng mga kapitbahay, wala. Hindi sikreto ang meaning ng buhay. Ang meaning ng buhay mo ay ang Diyos. Ikaw ay para sa langit. Ikaw ay andito to know God, to love God, and to serve God. Kung pag ginagawa mo yan, nahanap mo na ang meaning ng buhay mo. So kung iba pa yung mga ginagawa mo,
walang saysay. No? Mamamatay ka na lang, walang saysay ang buhay mo. Okay. So, meron tayong Advent, Christmas, Lent, Easter. Isa-isahin natin yan. At ang sa labas ng Advent, Christmas, Lent, Easter ay ordinary time. Napunta tayo sa Advent. Ang Advent, from the Latin word Adventus, meaning the arrival, coming. Latin yan, word Advent, Adventus. So, siya ang pinakaunang season sa liturgical calendar. Nagsisimula siya 4 na linggo before Christmas. So, ang pinakamalapit sa November 30. Magtatapos siya sa Christmas Eve. No? Christmas Eve, meaning December 24. Eve, gabi ng December 24 siya magtatapos. Kasi ang gabi ng Christmas Eve ay part na yan ng Christmas. No? Next season is Christmas. Ang Christmas, mga kapatid, ay hindi siya isang araw. Christmas is Christmas season. There are 12 days of Christmas. Di ba sa kanta? On the 12 days of Christmas, di ba? 12 days ang Christmas. Hindi siya isang araw lang. No? Merong ginatawag na Christmas Day, of course, December 25. Pero ang Christmas is a season. Hindi siya isang araw lang. No? Tapos, mag-e-end siya sa Feast of Epiphany. Yung Epiphany, yung the 3 wise men. No? Until the baptism of Jesus Christ. Ang baptism of Jesus Christ, no, is usually celebrated Sunday after January 6. No? Yun. Ang liturgical color na ginagamit na damit ng mga pare at saka mga altar, it is white during Christmas. By the way, sa Advent, ang ginagamit na color ay violet. Explain natin mamaya kung bakit violet. Lent. Ang color ginagamit dyan ay violet also. Usually, ang Lent nasa mga panahon ng mga March. Di ba? March. No? April. Mga dyan. Ang Easter usually nasa mga April. Hindi fixed ang date. Nagpaiba-iba yan. No? Magdedepende sa solar equinox. Ibang lecture na naman yan. Merong calculation kung paano kinakalculate ang Easter Sunday. Ang Easter Sunday, magdedepende yan sa Easter equinox. No? Solar equinox. Now, ang Lent ay Kwaresma, 40 días. No? Nagsisimula siya sa Ash Wednesday. No? Magsisimula siya sa Ash Wednesday, magtatapos siya sa hapon ng Holy Thursday. Kasi sa gabi ng Holy Thursday, part na yan ng Paschal Triduum. So, until Holy Thursday ng hapon at Ash Wednesday, that is Lent. Hindi kasama sa bilang ang mga Sunday ng ang linggo ng Kwaresma. Kasi sa lahat ng linggo ng Kwaresma, that is a feast. Kaya nga walang fasting, walang ayuno sa Sunday during Lent. Kasi ang Sunday, lahat ng Sunday is considered the day of the Lord. It should be a feast. During the Lent, ang Alleluia ay hindi kinakanta sa misa. No? So, ang Ash Wednesday, obligatory fast day. And then, ang Ash ay, alam naman natin, kinocross sa noo. During 40 days of Lent, no, tinatawag ang kada linggo, first day,
first Sunday of the Lent, second, third, fourth, fifth Sunday of the Lent. Hanggang 5 lang. Pagka-6, tinatawag na siya, doon na magsisimula ang Holy Week. So yung 6th Sunday ng linggo ng Kwaresma, galing Ash Wednesday, ika-6, Palm Sunday na yan. Or the Passion of the Lord. Palm Sunday of the Passion of the Lord. Yung si Jesus ay pumasok sa Jerusalem. Yung mga tao ay nagdala ng mga palmera. No? Ang liturgical vestment na ginagamit ay pula. No? Yan ang entrance ng Holy Week, the Palm Sunday. Now, kung mapansin nyo, sa ika-4 na linggo ng Lent, ang ginagamit na damit, kasuotan ng pare, ay rose-colored, hindi violet. Okay? Ang violet, ang rose, Laetare Sunday, ano yan? Simbolo yan ng hope. No? Dahil nagpipinitensya, parang nagluluksa, no? In preparation para sa passion, death, and resurrection ni Jesus, nagsisisi tayo sa makasalanan. Ito ay parang nagbibigay ng hope, glimpse of hope, na hindi ka ma-discourage, no? Binibigyan ka ng hope. Rejoice Sunday. Parang break, parang ano ba, recess muna tayo, parang gano'n. Now, ang Paschal Triduum, yan ay magsisimula sa Good Friday, Holy Thursday, at saka Easter Sunday. Pero yung Good Friday na yan, nagsisimula yan sa gabi pa lang ng Holy Thursday. Considered na yan na Good Friday ang gabi ng Holy Thursday. Begins with the evening Mass of the Lord's Supper. And it's center in the Easter Vigil. Yung tatlong misa na ito, no, ay yung evening Mass of the Lord's Supper, tapos yung sa Good Friday, at saka yung sa Easter Vigil, tatlo yan, considered one Mass lang yan, isang misa. So, dapat atinan mo yan. No? Kasi considered one Mass, hindi pwedeng isa lang atinan mo, dapat tatlo. Actually, itong Paschal Triduum, hindi lang sinasabi, it is also considered a season. Para siyang small, napakaliit, napakaikli na liturgical season by itself. Pero dahil sa ikli niya, hindi na siya ini-include sa 4 major category ng liturgical season. Easter Vigil, nangyayari Sabado ng gabi. Yan ang mother of all the vigil. No? Siya ang pinaka importante sa lahat ng vigil ng simbahan. The mother of all holy vigils. Dahil hinihintay natin ang pagkabuhay ni Kristo. Sabado ng gabi. So dapat, traditionally, sisimula siya ng gabi, matatapos siya madaling araw ng linggo. Ganong katagal. No? Ngayon, maikli na lang. Pero traditionally, no, must take place at night so that it begins after nightfall and ends before the dawn on Sunday. So, pagkalinggo, yun ang pagkabuhay ni Kristo. Yan ang Easter Sunday, the resurrection. Pero season siya, yung Easter, no? Season siya, siya yung pinakamahaba. 50 days siya. 50 dias. 50 days yung season na to. Napakahaba ng season na ito. No? Magtatapos siya sa Pentecost. Yung
kunsad sa Espiritu Santo sa mga apostoles, no? Ang when the Holy Spirit came like a tongues of fire, no, on the heads of the apostles of Mary, that is the Pentecost Sunday. So ang liturgical color niya ay white, puti sa Easter. Ito yung pinaka-importante sa lahat ng feast, Easter Sunday. Mas importante pa siya sa birthday. Bakit? Sa birthday ni Jesus, Christmas. Kasi kung hindi si Jesus nabuhay muli, no? Hindi siya nabuhay, na-resurrect, walang saysay ang lahat. So dito na-prove na siya talaga ay totoo ang kiniklaim niya na siya ay Diyos. Pagkatapos ng Pentecost, ordinary time na. Yung green. Liturgical color, green. So, yun ang karamihan na makikita nating suot ng mga pare at saka kanilang mga stola. Green. Ibig sabihin ng green, hindi ibig sabihin na, ordinary time na. I can live my life na anywhere I want. Yeah, you can say that na you can choose the devotion kasi you can choose your way on how to relate to God. But this is an important time for growth and maturation. To grow and mature. So ito yung panahon na magpe-penetrate si Jesus more into our lives. Ito yung time, yung ordinary time na Jesus walks among us and slowly transforms our lives in the ordinary time. Green, vegetation, growing, mature. Symbolize. Napunta tayo sa mga solemnities. So, ang solemnity, ang pinakamataas. Pagkatapos ng solemnity, feast. Pagkatapos ng feast, memorial. So yung memorial, dalawa yan. Obligatory memorial. Ang pang-apat, optional memorial. So yung mga minor na mga saints. So mga obligatory memorial yung mga heavy saints, no? Solemnity yung mga usually sa mysteries of the faith, mga kay Mama Mary. Mas mataas ang solemnity kumpara sa feast. So sa solemnity, kinakanta sa misa ang Gloria, tapos ang sinasabi ang creed, no? Okay. Basta ang solemnity, pag nakarinig kayo ng solemnity, that is the highest rank. Okay? The most important feast days na celebrate ng simbahan. Dapat, we should regard it with special honor and devotion. Kung pwede pa lang, mag-attend tayo ng misa sa mga araw na yon. So, kung hindi siya linggo, kung kaya mo, mas maganda magsimba ka. Hindi naman obligatory, hindi ka magkakasala kung hindi ka makasimba, pero napakalaking grasya ang matatanggap po during these days. No? Sino ba naman ang ayaw ng mga special grace during this time na binibigay? No? So, ito yung mga fixed, meaning hindi nagbabago ang petsa. So, ito talaga yon. January 1, Solemnity of Mary, Mother of God. So, importante sa atin yan, hindi dahil kay New Year, no? Solemnity yan dahil of the Mary, Mother of God. Pinaparangalan natin si Mama Mary as the Mother of God. January 6, the Epiphany of the Lord, no? Pero sa United States, sa Amerika, tinatransfer nila ito Sunday after January 1. March 19, Saint Joseph, husband of Mary. March 25, the Annunciation of the Blessed Virgin Mary. Mga importante ito. June 24, Nativity of John the Baptist. June 29, Saint Peter and Paul.
mga solemnities. August 15, Assumption of the Virgin Mary into Heaven. November 1, All Saints Day. December 8, Immaculate Conception of the Blessed Virgin Mary, which is celebrate natin ngayong Friday. And December 25, the birth of our Lord Jesus. Napansin niyo itong yellow, ito yung holy obligation dito sa Pilipinas. 3 lang. So kahit hindi siya linggo, dapat kang magsimba. Magkakasala ka ng mortal sin pag sinadya mo na hindi magsimba, no? On those 3 days. Pero sa Amerika, 6 sa kanila ang holiday of obligation. Sa atin nga 3 lang no? So punta naman tayo sa mga feast na nagpaiba-iba ang petsa. So ang Easter Sunday, hindi yan fix ang date. Magdedepende yan, no? Yung mga feast na nag-iiba ang petsa, magdedepende sa Easter Sunday. So, yung pagbabasihan ng petsa ng mga ito ay ang Easter Sunday. Yon. So, gaya nito. So, pagsimula ng Easter Sunday, automatic, ang sunod na linggo niyan, Divine Mercy Sunday. Pagkatapos, ang Ascension of the Lord, mula pagkabuhay ni Kristo, 40 days after, umakyat siya sa langit. Di ba? Tapos, ang Pentecost, 50 days. So, isa-isa natin So, ang Ascension ni Lord, nangyari yan actually 40 days after 40 days after si Jesus nabuhay. Makyat siya. Usually it falls on a Thursday. Kaya nga tinatawag na Ascension Thursday. Kaya lang, karamihan sa mga diocese, minumove nila ang Ascension Thursday into the nearest Sunday. Usually in the 6th week. So, nagiging 7th Sunday of Easter na. So, kung gusto mong bilangin, magbilang ka ng 7 linggo galing Easter, yun ang Ascension of the Lord. Next, Pentecost. So, usually 50 days after Easter. So, 7th Sunday after Easter is also 50 days after Easter. That is Pentecost. 50 na araw, no? Pentecost. So Jesus umakyat sa langit, kaya ang mga apostoles nagnovena. Diyan nagsimula ang novena, Novem. 9 days. Kasi sabi, instruction ni Jesus, mag-pray kayo, hintayin niyo yung Holy Spirit. So, nag-pray sila on the 10th day, 10 days after si Jesus umakyat sa langit, yung Holy Spirit descended on them. Kaya 50 lahat. Ang Trinity Sunday, ang sunod na linggo after the Pentecost. Yun ang Trinity Sunday. We commemorate the one God in 3 persons. At yung Corpus Christi, we celebrate the solemnity, we honor the real presence of Jesus in the Eucharist. For my flesh is true bread and my blood is true drink. So, Sunday following the Most Holy Trinity. So, nagkakasunod-sunod lang. So, Pentecost, pagkatapos ng Pentecost, Trinity Sunday, pagkatapos ng Trinity Sunday, pagkasunod ng linggo, Corpus Christi. Yun. Pagkatapos, yung Most Sacred Heart of Jesus is the 3rd Friday after Pentecost. So, Friday naman siya. Biyernes. Pangatlong Biyernes pagkatapos ng Pentecost. In honor of the great love.
Kaya nga itong devotion na ito, para maalala natin, magunita natin kung gaano tayo kamahal ni Jesus. Kaya nakita niyo yung puso ni Kristo naglalagablab. That's why every morning when I do a meditation, Our Father who art in heaven, I pause and ponder and reflect how Jesus loves me, how God loves me, and I internalize, no? I visualize the flaming heart of Jesus. Hinahawakan niya. Naglalagablab ang kanyang pagmamahal sa atin. No? Tapos, ito yung katapusan sa buong taon. Ito yun, Christ the King. Yun ang sinelebrate natin November, isang linggo before the Advent. No? Ano ba yun? November, ano ba yun? Basta dun area. Yun ang pag-celebrate natin ng Christ the King. Last Sunday of the liturgical calendar. Pag next Sunday, Advent na. Yun ang start. So, yun ang katapusan. Bakit nilagay si Jesus, Christ the King feast sa last part of the year? Bakit? Ito ang sagot. No? I-symbolize the eternal truth na lahat ng bagay nagsisimula at nagtatapos kay Kristo. No? Everything begins and ends with Christ. So, Advent sa Kanya, nagtatapos, Christ the King, siya. Taken from the Bible, I am the Alpha and the Omega. I am the first and the last, the beginning and the end. Kaya yun. Punta tayo sa Holy Days of Obligation. So, ginawa to sinet ito ng mga obispo ng simbahan kasi napaka-importante ng mga bagay na ito na para mapasok sa ating pag-unawa, pag-intindi tungkol sa ating salvation, sa pagtubos ni Kristo. Kaya dapat nating ibalik sa Kanya ang pagpapasalamat sa worship sa Kanya. No? Kaya, yung Holy Day of Obligation is a mortal sin pag hindi mo ginawa. Under the pain of mortal sin. It's very important. No? Unless kung meron kang serious reason. Nagkasakit ka, or nagbabantay ka ng may sakit, wala kang pera pampunta sa simbahan, walang-wala ka talaga. Basta, any valid reason. Pero, pwede ka namang magpamaang-maangan, di ba? Magpapalusot. Ay, may sakit ako, pero konting ubo lang pala. O ay, malakas ang ulan, umaambon lang pala. No? So, God knows what is in your heart. Kung valid reason ba or hindi. No? So, ito yung Holy Day of Obligation natin. By the way, lahat ng Sunday is Holy Day of Obligation. At yung mga solemnities. Ito yung mga solemnity sa Pilipinas na obligado tayo na kahit hindi linggo, dapat tayo magsimba. January 1, December 25, December 8. So, December 8 is Friday. Don't forget to go to Mass. It is a holy day of obligation. Pag hindi ka nagsimba dahil tamad ka o hindi ka nagsikap, it is a grave sin. No? Sa Amerika, ito, 6. Buti sa atin, 3 lang, no? Pero kung susundin mo to, mas maganda rin. So, anong pinagkaiba sa atin sa Amerika? Yung Ascension of Jesus sa kanila is Thursday. Pero may mga ibang diocese na minove Sunday, so pwede na rin. Yung August 15, sa Assumption of Mama Mary, holiday obligation yan. At saka yung November 1, All Saints Day. No? Pero ako, kahit hindi, November 1, nasisimba ako, August 15, itong, no? Kasi naman, as much as possible, we go
to Mass every day. If you want to enrich your spiritual life, gusto mong ma-enrich, go to the higher level, live according to the liturgical calendar. Each feast and season of the year are unique. It gives perspective and meditate of your life. So, may tatlong paraan paano mo ito gawin. Bumili ka ng Catholic calendar. Pero ngayon, di na uso yung Catholic calendar. Bakit? Meron ng application. Hindi sa cellphone. Universalis, ang dami-dami na. Catholic calendar, ang dali-dali na. I-google mo na lang. Roman Missal, andun na rin sa application sa cellphone mo. Yung mga readings ng misa. At the breviary. Andiyan na rin sa cellphone. Pwede mo bibili sa cellphone, pwede ka rin bumili ng hard copy. So yung breviary divided into liturgy, office of readings, morning prayer, mid-morning prayer, midday prayer. So dami yan, mga 7, divided into 7. Pero sa ating mga lay, ang recommended sa atin, ito lang yung morning prayer, yung evening prayer, at saka yung night prayer. Yan lang yung recommended sa atin. Pero sa mga priests, mga sisters, religious, lahat dapat sa kanila. Nila yan, araw-araw. Okay, balik tayo sa Advent. Kasi Advent tayo ngayon Huwag nating kalimutan ngayon, hindi pa tayo Christmas season, Actually, strictly speaking mga kapatid, dapat wala pang mga Christmas na mga Christmas trees, Strictly speaking, pero hindi ka nagkakasala kung magde-decorate ka, Hindi ka nagkakasala. Pero ideally, yung iba, walang strict na rules dito, pero yung iba na nagfa-follow talaga, magsisimula sila mag-put up ng decoration Christmas Eve. Kasi doon pa magsisimula ang Christmas season. Advent season pa lang ngayon. At yung iba, 3rd Sunday sila nagsisimula mag-decorate. Basta importante lang alam natin kung anong meaning ngayon. Kung mag-decorate man kayo ng Belen, mas maganda wala mo na si Baby Jesus sa bilin mo. Ilalagay mo lang siya on the Christmas Eve para makita talaga ang meaning na siya ay pinanganak sa panahon na yon. So, Advent is 4 Sundays. It is a time for prayer, penance, preparation. Sa ina-anticipate natin, hinihintay natin ang pagdating ni Jesus as a baby. At ang kanyang second coming on the last day. The coming of Jesus. Now, pero meron pang pangatlong coming. The coming of Jesus every day into our lives in the Eucharist. So, ganun din. By the way, yung second coming, meron pala itong katumbas. Yung kamatayan natin. Anytime pwede tayong mamatay. Anytime pwede tayong mamatay. So, pag namatay tayo, that is already the second coming of Jesus. Okay? Yung iba, takot na takot sa second coming. Huwag ka matakot sa second coming. Matakot ka kung mamatay ka na hindi ka prepared. Dahil pag namatay ka anytime, magka-stroke ka, magka-aneurysm ka, o mabangungot ka, that is already the second coming of Jesus. So, ang Advent, mga kapatid, isipin mo yung the 10 virgins or the 5 wise virgins and the 5 foolish virgins. So, yung mga 5 wise virgins, meron silang joyful anticipation. Excited sila, Excited sila, naghihintay sa bridegroom, kay Jesus. So, excited tayo na darating si Jesus sa Christmas as a baby. Or, if we are walking a holy life, living a supernatural life in sanctifying grace, we are excited. Joyful anticipation. Although,
it's a time you can fast, you can do abstinence, you can do penance, highly recommended. Para din siyang mini Lent ang Advent. Kaya nga ang color dito, pansin nyo, violet din, kagaya rin ng Lent. Violet din siya, pero hindi siya ganun ka lungkot kumpara sa Lent kasi in preparation yun sa passion, death, suffering ni Jesus. Ngayon, the coming of Jesus. Preparation pa rin, prayer, pero hindi ganun siya parang nagluluksa. Time of prayer and anticipation, joyful siya, anticipation. No? Now, hindi kagaya sa yung kabilang mga virgins na 5 na hindi nag-prepare dahil lukewarm sila. No? So kaya, pagdating ni Jesus, hindi sila naka-join. Sinara ang pintuan. Hindi sila nakapasok. So, ang Advent is a perfect reminder for us, mga kapatid. Take advantage of these 4 weeks to stay focused on Jesus. No? Then always remember, so the season of Advent, the church wants us to remember that our earthly life is just temporary. It is just a journey. No? So, ang tanong, in reflection, are we anticipating joyfully or are we anticipating fearfully? Kasi kung fearfully, ibig sabihin you are not living a holy life. So, yung sinasabi, charity or love for God drives out fear. So, diyan mo malalaman na you're living a holy life if there's no fear. Ang problema lang, sabi ng iba, ay, hindi naman ako takot. Mag-ingat din tayo, mga kapatid, warning, mag-ingat din tayo. Meron din tawag ditong dead conscience. Pag hindi mo alam ang katotohanan, hindi ka matatakot. Kagaya ng mga maraming nagme-message sa akin sa comments sa YouTube, sa Facebook, PPM. Brad, salamat talaga. Kasi sa ganitong edad ko, ngayon ko lang nalaman na ang dami ko palang kasalanan, ang dami ko palang pagsisisihan, hindi ko alam na kasalanan pala ito. So, kaya maraming tao na hindi sila takot. They living their lives casually. Kaya misinterpret nila yung word ni God nga love drives all fear. So, hindi naman ako takot, meaning I'm okay. Yung pala, okay sila, hindi sila takot dahil hindi nila alam ang katotohanan. Yung ginagawa nila, living in sin. No? Nagli-live-in, naggamit ng occult, immorality, but hindi sila inuusig ng konsensya nila dahil hindi nila alam ang katotohanan. Yun, may limit din yan. Yung there's love drives all fear. Okay? So, ang tanong, after knowing the truth of the teaching of the church, teaching of the divine revelation, are you joyfully anticipating? So, yun. Importante yan. Masagot natin. So, pag na-develop mo ang bond mo na personal relationship with Jesus Christ, diyan ka makakasabi na you are waiting joyfully. So, ang Advent, anong decoration sa Advent? Yung wreath. Mas maganda kung sa bahay natin meron tayong ganito. Ang wreath ay sa simbahan, sa bahay pwede tayo maglagay niyan. 4 na candles, ang isa rose-colored, ang tatlo ay violet. So, ang symbolize ng circle, our God is everlasting, our life is immortal, no? And then it symbolizes progression of time. Ang panahon ay lumilipas, tayo ay tumatanda. Tsaka yung 4 na kandila ay symbolizes the 4 Sundays of Advent or faith, hope, and love and joy. Sa pangatlong Sunday ng Advent,
mapapansin nyo, hindi violet ang isusuot ng pare. Rose-colored. Para din siyang Letary Sunday on the 4th Sunday of Lent. Dito, on the 3rd Sunday of Advent, bigla siyang magsusuot ng rose. Meaning pa rin yan, giving us hope. Joyful Sunday. No? So, break time ka sa pipinitensya. Kasi pinitensya pa rin naman yung Advent. And then, giving you a joyful anticipation. Okay, so I hope naging informative to sa atin, no? Yun. So, si Sister Tina is here. Sister Tina, Doc, ikaw lang mag-closing prayer, Doc. Okay. Let us all pray the Hail Mary. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Thank you, Sis Tina, sa closing prayer. Salamat, bro. Okay. Sino pang hindi ko nag-greet? Si Sis Angela, hello. Brother Neil. Ate Ging, my sister. Sis Marivic, ayun, hindi ko pa nag-greet. Lahat nag-greet ko na. Sis Josie, hello. Bye-bye. See you next week. God bless. Kung may katanungan kayo, PM lang kayo sa akin. Salamat, bro. Salamat po. Bye. Thank you po. Thank you.